Happy 20th anniversary, Hon! Para sa pinakamahalagang babae sa buhay ko, ang reyna ng Davao General Hospital at ng puso ko. Iyon ang mga salitang bumungad sa akin sa gitna ng abalang nurses station ng Davao General. Hawak ni Samuel ang isang bouquet na mga pulang rosas habang ang mga kasamahan ko sa trabaho ay nagsimulang mag-ai sa kilig. 20 taon. 2 dekada ng pagtitiis pagpupuyat sa mga shift ko para lang makatuton sa trucking business niya at pag-utang sa kooperatiba para may maipambili ng mga bagong kagamitan sa mga sasakyan niya. Mumiti ako kahit pagod ang aking mga mata. Samuel, nakakahiya! Nasa trabaho tayo! Sabi ko boses na bahagyang nanginginig sa tuwa. Inilabas niya ang isang maliit na velvet box. Sa loob niyo na isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso. Isusuot ko sa iyo, Hon. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang buhay ko. Sabi niya, bago niya marahang isinuot ang kwintas sa aking leeg. Sa sandaling yun, akala ko sapat na ang lahat ng sakripisyo ko. Akala ko nakikita niya ang bawat patak ng pawis ko para sa pamilyang ito. Ngunit ang langit sadyang marunong maglaro. Ang akala mong rurok ng kaligayahan isang mabilis na hakbang lang pala patungo sa impyerno. Nurse Maggie, pasensya na po sa istorbo. Isang matandang pasyente si Lolo Santiago ang lumapit sa amin. Nakahawak siya sa kanyang swerla as ang mukha ay puno ng pagtataka habang nakatingin kay Samuel. Sir Samuel, kayo po pala yan? Kumusta po si Dr. Andrea? Tumigil ang mundo ko. Ang ngiti ni Samuel ay tila naging isang maskarang unti-unting natutunaw. Lolo, baka po nagkakamali kayo? Pilit na tawa ni Samuel, pero naramdaman ko ang panalamig ng kanyang kamay na nasa balikat ko pa rin. Hindi po, sir. Pagpapatuloy ni Lolo Santiago ang boses ay sadyang inosente pero bawat salita ay parang balisong na sumasaksak sa akin. Nakita ko po kayo sa kondominium malapit sa mall noong nakaraang linggo. Magkasama kayo ni Dr. Andrea, di ba? Sabi niyo pa sa akin nung magpa-check up ako sa kanya, siya ang former wife niyo at mag-asawa na kayo ngayon. Kaya nagulat ako nang makita ko kayong kasama si Nurse Maggie rito. Former wife, ang dalawang salitang yon ay parang isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ko. Ang mga rosas na hawak ko ay tila nawala ng bango. Naging amoy ng nabubulok na basura. Ang mga kasamahan ko na kanina lang ay masaya ngayon ay nagbubulungan na. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ang dugo sa aking katawan ay tila tumigil sa pagdaloy. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanong kung ano ang ibig sabihin yon, pero walang lumalabas sa bibig ko. My throat felt like it was filled with broken glass. Tumingin ako kay Samuel. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng lahat ng pera ko, ng pangalan ko, ng danggal ko. Hindi siya makatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay mailap parang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Hon, hindi totoo yan. Nalilito lang si Lolo. Bulong ni Samuel, pero ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Kasabay niyon tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng counter. Isang notification ang lumitaw sa screen. Isang pangalan na alam ng lahat sa ospital na ito. Dr. Andrea, Cardiology. Love, I'm waiting at our place. Don't be late. I missed you since this morning. Ang salitang love. Yun din ang tawag niya sa akin tuwing gabi bago kami matulog. Yun din ang tawag niya sa akin habang hinihingi niya ang pirma ko para sa mga bagong kontrata ng transportasyon ng ospital. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, pero pilit kong pinigilan ang pagtulo ng luha. Hindi rito. Hindi sa harap ng mga taong ito. Ang aking dignidad bilang head nurse ang tanging natitira sa akin sa sandaling ito at hindi ko yon ibibigay kay Samuel ng ganoon kadali. Nurse Ben. Tawag ko sa aking kasamahan, ang boses ko ay malamig pa sa yelo ng morgue. Pakitulungan si Lolo Santiago pabalik sa kanyang room at pakicheck ang vital signs niya, baka tumaas ang blood pressure dahil sa kalituhan. Maddie, pag-usapan natin ito. Hinawakan ni Samuel ang braso ko.
Mabilis kong iwinaksi ang kanyang kamay. Ang hapdi ng pagkakahawak niya ay tila naging apoy na nagpaalab sa pot sa loob ko. Wala tayong dapat pag-usapan dito, Samuel. May shift pa ako at ikaw, may naghihintay sa'yo sa kondo, di ba? Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Mabilis akong naglakad patungo sa medication room. Bawat hakbang ko ay tila isang pakikipaglaban sa aking sariling mga binti na gustong bumigay. Pagpasok ko sa loob, agad kong nilock ang pinto. Napahilig ako sa malamig na pader ng kwarto. Dito sa gitna ng mga gamot at kagamitang medical, doon ko naramdaman ang pagguho ng lahat. Ang gintong kwintas sa leeg ko ay tila naging isang mahigpit na bitag. Hinawakan ko ang pendant, pilit itong hinila hanggang sa maramdaman ko ang sakit sa aking batok. Bakit, Samuel? Bakit sa loob ng 3 taon? 3 taon. Habang iniisip ko kung paano natin babayaran ang utang sa kumpanya, habang tinitiis ko ang pagod sa double shift para lang hindi tayo mawala ng bahay, nasa piling ka na pala ng iba. At hindi lang kung sino. Si Dr. Andrea. Ang doktor na pinirirmahan ko ang mga referrals dahil sa tiwala ko sa iyo. Dinukot ko ang aking cellphone at mabilis na nag-type. Christina, nasaan ang mga file ng trucking company para sa quarter na ito? Ipadala mo sa akin ang kopya ng lahat ng receipts at delivery logs. Na yun din. Hindi sapat ang iyak. Hindi sapat ang galit. Kung sisirain ni Samuel ang buhay ko, sisiguraduhin kong hindi ako mag-isang babagsak. Tumayo ako ng diretsyo, pinunasan ang mansa ng luha sa aking pisingi at hinarap ang salamin. Ang nakikita ko ay hindi na ang mapagmahal na asawa ni Samuel. Ang nakikita ko ay si Magdalena Cruz, isang unit na kailangang ayusin ang isang malaking problema. Isang unit na hindi papayag na maging biktima lang ng isang wad na anibersaryo. Lumabas ako ng medication room na nakataas ang no, kahit sa loob-loob ko ay nadudurog na ako sa bawat tibok ng puso ko. Dahil alam ko, ito pa lang ang simula ng isang gyera na hindi ko himingi pero siguradong tatapusin ko. Ang puting blouse ng aking uniform ay simbolo ng kalinisan at serbisyo. Ngunit sa gabing ito, tila naging isang mabigat na pasanin ang bawat hibla nito. Matapos ang nakakasulasok na eksena sa nurses station, hindi ako umuwi. Sa halip na magpahinga, sumakay ako sa isang taxi at ibinigay ang address ng kondominium na binanggit ni Lolo Santiago. Habang binabaybay namin ang kalsada ng Davao, ang bawat ilaw ng lungsod ay tila mga nanunui yang mata. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang aking bag. Sinubun kong tawagan si Samuel, ngunit gaya ng inaasahan. The number you have dialed is busy. Busy. Isang salitang madalas niyang gamitin para takpan ang mga oras na hindi siya maapuhap. Pagdating sa tapat ng Marangyang condominium, nanatili ako sa loob ng taxi ng ilang minuto. Doon ko nakita ang pamilyar na puting SUV ni Samuel na pumasok sa parking area. Kasunod niyon, bumaba siya at sinalubong ng isang babaeng naka-uniforme rin ng doktor, si Dr. Andrea. Nakita ko kung paano niya inakbayan si Samuel at kung paano tumugon ang asawa ko sa pamamagitan ng isang halik sa noo nito. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Naging pisikal na ito. Parang may humahawak sa aking baga at unti-unti itong pinipiga. Gusto kong bumaba, gusto kong sumigaw at kalad ka rin sila sa gitna ng kalsada. Ngunit nanatili akong nakapako sa upuan. Isang malaking pagkakamali ang sumugod ng walang armas. At ang armas na kailangan ko ay ang katotohanan sa likod ng negosyong pinaghirapan kong itaguyod. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng driver ng taxi. Ayos lang po. Pabalik na po tayo sa ospital, bulong ko. Ang boses ko ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bumalik ako sa Davao General, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang unit na may misyon. Dumiretso ako sa archives room ng aming department. Bilang head nurse, may access ako sa lahat ng logbooks. Hinanap ko ang mga record ng Cruise Patient Transport Services. Doon ko nakita ang mga pirma ko, mga pormaryong pinirmahan ko dahil sa tiwala.
Sinabi ni Samuel na ang bawat sasakyan ay bago na, ang bawat tangke ng oxygen ay puno at ang bawat monitor ay gumagana ng maayos. Habang binabasa ko ang mga papeles, biglang tumunog ang emergency buzzer sa buong ospital. Isang code blue ang inanunsyo sa emergency room. Bilang supervisor on duty, kailangan kong rumespond. Pagdating ko sa ER, ang paligid ay puno ng tensyon. Isang pasyente, isang batang lalaki na may hika, ang dinala ng isa sa mga ambulan, siya ni Samuel. Ang bata ay kulay asul na, ang labi naghahabol ng hininga. Nurse Maggie ang oxygen tank sa ambulang sa walang laman at ang portable ventilator ay biglang huminto. Sigaw ng isang junior nurse habang mabilis na inililipat ang bata sa hospital bed. Mabilis akong kumilos. Tinulungan ko silang ibag ang pasyente habang ang doktor ay naghahanda para sa intubation. Ang aking mga kamay ay gumagalaw ayon sa kasanayan, pero ang aking isipan ay nasa panganib. Paanong mawawalan ng laman ang oxygen tank? Ang bawat unit ay dapat dumaan sa inspeksyon bago lumabas. Nang maging stable ang bata, nanginginig ang aking mga tuhod habang papunta ako sa parking bay kung saan nakaparada ang ambulan, siya ni Samuel. Sinuri ko ang oxygen gauge. 0. Sinuri ko ang ventilator. Ang sticker ng maintenance ay peke isang simpleng papel na ipinatong sa lumang petsa. Anong ginagawa mo rito, Maggie? Lumingon ako at nakita ko ang aking supervisor, ang chief of hospital, si Dr. Villarreal. Kasama niya ang mga security officers at ang legal counsel ng ospital. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng pag-ibig na dati niyang ipinapakita sa akin bilang kaibigan. Dr. Villarreal, may problema sa kagamitan ng transport unit na ito. Halos mamatay ang pasyente dahil sa kapabayaan. Sabi ko sinusubukang panatilihin ang aking profesionalismo. Alam namin, Nurse Maggie. Yan ang dahilan kung bakit kami narito. Sabi ni Dr. Villarreal habang itinataas ang isang folder. Ang bawat unit na ito ay may pirma mo bilang head nurse na nagpapatunay na ang mga kagamitan ay sinuri at pasado sa aming standards. Dahil sa nangyari kanina, purman na kami nakatanggap ng reklamo mula sa pamilya ng pasyente. Tumigil ang tibok ng puso ko. Pero Doc, ang asawa ko ang may-ari ng serbisyong ito. Pinirmahan ko ang mga yan dahil pinagkatiwalaan mo siya, putol ni Dr. Villarreal. Sa mundo ng medisina, Maggie, ang tiwala ay hindi basehan ng kaligtasan. Ang dokumento ay nagsasabing ikaw ang nag-inspeksyon, ikaw ang nag-aproba sa mga sirang kagamitang ito para makatipid ang kumpanya ng asawa mo. Naramdaman ko ang lamig ng aircon ng ospital na tila nanunuot sa aking buto. Ang puting blouse ko ay tila may malaking mantsa ng dugo na hindi ko nakikita. Ang mantsa ng kapabayaan. Ang mantsa ng pagtataksil ni Samuel na ngayon ay nadadamay na ang aking danggal. Dahil sa insidenteng ito at sa seryosong conflict of interest, kailangan naming suspindihin ang iyong lisensya habang isinasagawa ang investigasyon pagpapatuloy ng doktor. Ibigay mo sa amin ang iyong badge at ang susi ng iyong opisina. Hindi ako nakapagsalita. Ang bawat salita ay parang isang mabigat na bato na ibinabato sa akin. Inalis ko ang aking badge. Ang badge na pinaghirapan kong makuha sa loob ng maraming taon ng pag-aaral at sakripisyo. Habang iniaabot ko ang badge, muling tumunog ang aking cellphone, isang tawag mula kay Samuel. Sa sandaling iyon ang takot ko ay napalitan ng isang malamig at matalim na poot. Hindi lang niya ako niloloko sa kama. Niloloko niya ako sa aking propesyon. Pinagamit niya sa akin ang aking pangalan para itago ang kanyang mga anomalya. Maggie, nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Boses ni Samuel sa kabilang linya, parang walang nangyari. May kailangan kang pirmahan para sa bagong loan natin. Huminga ako ng malalim, ang aking mga mata ay nakatitig sa reflection ko sa salamin ng ambulansya. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang mahina at sunod-sunuran na asawa. Samuel, sabi ko, ang boses ko ay kasing talim ng surgical blade. Huwag kang mag-alala. Mag-uusap tayo.
Pero hindi sa bahay. Makikita tayo sa opisina ng direktor. At siguraduhin mong dala mo ang lahat ng mga peking dokumentong ipinapirma mo sa akin. Ano? Anong pinagsasabi mo? Tanong niya bakas ang kaba. Tapos na ang pagiging head nurse ko, Samuel. Pero ang pagiging biktima mo, hinding-hindi yan mangyayari. Ibinaba ko ang telepono at hinarap si Dr. Villarreal. Doc, ibibigay ko ang badge ko. Pero sa isang kondisyon. Gusto kong ako ang mismong magbigay ng lahat ng ebidensya laban sa Cruise Patient Transport Services. Dahil hindi lang ang lisensya ko ang nakataya rito, kundi ang buhay ng bawat pasyenteng niloko ng asawa ko. Paglabas ko ng ospital ang ulan, ay nagsimulang pumatak binabasa ang aking uniformeng, wala ng badge. Ang mansa ay nandoon pa rin, pero sa unang pagkakataon handa na akong laban ito gamit ang sarili kong dugo kung kinakailangan. Hon, kailangan mong kumalma. Isipin mo ang pamilya natin. Isipin mo ang mga mawawala sa atin kapag hindi mo binawi ang sinabi mo kay Dr. Villarreal. Nasa loob kami ng aming bahay, ang bahay na binuo namin sa loob ng 2 dekada. Pero ngayon ay tila isang malamig na kuta ng mga kasinungalingan. Nakatayo si Samuel sa harap ko. Hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay hindi bakas ng pagsisisi, kundi ng desperasyon. Isipin ang pamilya. Natawa ako nang pait isang tunog na mas masakit pa sa iyak. Aling pamilya, Samuel? Ang pamilyang binuo natin dito o ang pamilyang itinatayo mo kasama si Dr. Andrea sa kondo niya? Tumigas ang mukha ni Samuel. Ibinaba niya ang baso sa lamesa, isang malakas na tunog na yumanig sa katahimikan ng gabi. Hindi mo naiintindihan, Maggie. Lalaki ako. Tao lang ako. Palagi kang nasa ospital, palagi kang pagod, palagi mong inuuna ang mga pasyente mo kaysa sa akin si Andrea. Nakinig siya sa akin. Pinahalagahan niya ang mga pangarap ko para sa negosyong ito. Parang may sumabog sa loob ng tip-tip ko. Pangarap mo palang pumatay ng tao gamit ang mga sirang ambulan? Siya pangarap mo palang gamitin ang lisensya ko para pagtakpan ang pangungurakot mo. Huwag mong isisi sa akin ang pagiging tuso mo, Samuel. Huwag kang magmalinis, Maggie. Sigaw niya, ang boses niya ay naging matalim. Na makinabang ka rin sa perang kinita natin. Ang mga bagong gamit mo, ang mga travel natin saan mo akala galing ang perang, yun sa maliit mong sweldo bilang nurse. Hindi galing yon sa pawis ko. Galing yon sa pandaraya mo. Bulyaw ko pabalik. At ngayon, dahil sa pawis mo, suspendido ang lisensya ko. Maaaring mawalan ako ng trabaho habang buhay dahil sa mga pinapirmahan mo sa akin. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Samuel. Ang galit ay napalitan ng isang mapanganib na kalmado. Lumapit siya sa akin sapat na para maamoy ko ang alak sa kanyang hininga. Kaya nga kailangan mong ayusin ito, Maggie. Sabihin mo sa board na nagkamali ka lang ng tingin. Sabihin mo na ikaw ang nagpabaya sa inspeksyon dahil sa pagod. Kapag bumagsak ang kumpanya ko, Maggie, hihilayin ko ang lahat pababa. Isipin mo ang kapatid mo si Ate Celia. Natigilan ako. Ang pangalan ng aking kapatid ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Si Ate Celia ang nagpalaki sa akin nang mamatay ang aming mga magulang. Siya ang nagsakripisyo para makatapos ako ng nursing. Anong kinalaman ni Ate Celia rito? Nanginginig kong panong. Ngumiti si Samuel, isang ngiting punong-puno ng kamandag. Nakalimutan mo na ba ang titulo ng bahay ni Ate Celia ay ginamit nating collateral sa huling loan para sa mga bagong unit? Kung kakasuhan ako ng ospital at magsasara ang kumpanya, kukunin ng bangko ang bahay niya. Saan titira ang kapatid mo? Saan titira ang anak niyang si Christina na pinag-aaral natin? Nanlambot ang aking mga tuhod. Napakapit ako sa sandala ng sofa para hindi matumba. Ito ang tinatawag nilang utang na loob, ang kadenang ginagamit ni Samuel para igapos ako sa kanyang mga kasalanan. Alam niyang hinding-hindi ko hahayaang maghirap ang kapatid ko. You're a monster, Samuel! Bulong ko ang mga luha ay sa wakas ay pumatak na sa aking mga pisingi. Ginamit mo ang pamilya ko para protektahan ang sarili mo. Ginagawa ko ito para sa atin, Maggie.
Magtiis ka lang ng kuunti. Kapag lumipas na ang issue na ito, aayusin ko ang lahat. Iiwan ko na si Andrea pangako. Sabi niya sabay hawak sa aking mga balikat. Pero ang kanyang hawak ay hindi nayakap ng isang asawa, kundi hawak ng isang warden sa kanyang bilanggo. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, nakita ko ang tunay na Samuel. Hindi ang masipag na negosyante, kundi ang isang linta na sumisipsip sa aking danggal at sa kinabukasan ng aking pamilya. Pamilya, ulit ko sa aking isipan. Para kay Samuel ang pamilya ay hindi tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa leverage. Ito ay tungkol sa kung sino ang may hawak sa leeg ng iba. Humiwalay ako sa kanyang pagkakahawak. Gusto mong protektahan ko ang kumpanya mo, Samuel. Sige, gagawin ko ang dapat pong gawin. Mabuti naman at natauhan ka, Hon. Sabi niya bakas ang ginhawa sa kanyang boses. Ngunit hindi niya alam ang tumatakbo sa isipan ko. Hindi ko poprotektahan ang kanyang mga kasinungalingan. Poprotektahan ko ang aking kapatid at ang aking dangal, kahit mga hulugan ito ng pagsunog sa lahat ng itinatayo niya. Pumasok ako sa aming silid at nilak ang pinto. Naupo ako sa sahig sa tapat ng maliit na altar namin. Tiningnan ko ang larawan namin ni Ate Celia nung graduation ko. Doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng aking gagawin. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas. Dahil bago ko siya mapabagsak, kailangan ko munang tanggapin na ako mismo ang mawawalan ng lahat. Kinuha ko ang aking tablet at tiningnan ang mga file na ipinadala ni Christina sa email ko. Habang binabasa ko ang bawat detalye, isang bagay ang pumukaw sa aking atensyon. Ang loan na ginamitan ng titulo ni Ate Celia ay hindi napunta sa pagbili ng mga bagong kagamitan sa ambulansya. Ang pera ay inilipat sa isang account na nakapangalan sa isang A. Valeriano. Andrea Valeriano. Hindi lang niya ako niloloko. Ninanakawan niya ang pamilya ko para pundohan ang buhay ng kanyang kabit. Ang put na nararamdaman ko kanina ay naging isang malamig at kalkuladong plano. Hindi ako susunod sa gusto niya. Sisiguraduhin kong sa oras na makuha ng bangko ang bahay, may mas malala pang naghihintay sa kanya. Kung ang bahay ni Ate Celia ang itataya mo, Samuel, bulong ko sa dilim, sisiguraduhin kong ang impyer na ang magiging bagong tirahan mo. Kinabukasan, maaga akong nagising. Habang mahimbing pang natutulog si Samuel, kinuha ko ang aking susi at mabilis na lumabas ng bahay. Pupunta ako sa kaisa-isang tao na maaaring makatulong sa akin ang taong nasaktan din ng mga kasinungalingan ni Samuel. Ngunit bago pa man ako makarating sa aking sasakyan, isang itim na van ang humarang sa aking daan. Bumaba ang isang lalaki na kauniporme ng sheriff. Mrs. Magdalena Cruz, may dala kaming notice of foreclosure para sa property na nasa ilalim ng pangalan ni Celia Cruz at Samuel Cruz. Dahil sa 3 buwan na hindi pagbabayad, kailangang bakantehin ang bahay sa loob ng 7 araw. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. 3 buwan! Sabi ni Samuel ay bago lang ang loan. Sa likod ko narinig ko ang pagbukas ng pinto ng aming bahay. Nandun si Samuel nakasandal sa hamba ng pinto, may hawak na tasa ng kape at may isang mapang-uyam na ngiti. Sabi ko sa iyo, Maggie, sigaw niya mula sa malayo. Huwag kang magmamadali. Dahil bawat maling galaw mo si Ate Celia ang unang makakatikim ng karma. Hindi ako sumagot kay Samuel. Tinalikuran ko siya habang dinadama ang bawat pintig ng galit sa aking sentido. Ang bawat hakbang ko palayo sa bahay na yon ay parang pagtakas sa isang kuta ng mga buwaya. Dumiretso ako sa lumang bahay ni Ate Celia sa isang tahimik na barangay. Doon kung saan amoy laging sariwang milalaba at pritong saging ang amoy ng tanging tahanang tunay kong nakilala. Maggie, napadala ka rito. May shift ka pa, di ba? Bungad ni Ate Celia nang makita ako sa pinto. Nakasuot siya ng luma niyang duster, ang buhok ay bahagyang maputi na at may hawak na sandok. Mumiti ako pero ang labi ko ay tila gawa sa bato. Wala po ate, pinayagan ako mag-half day, namiss ko lang ang luto niyo. Sakto, nagluto ako ng paborito mong adobo.
Halika, kain tayo. Tawagan mo si Samuel, baka gusto niyang humabol. Sabi niya habang inihahanda ang mesa. Huminga ako ng malalim. Diyos ko, patawarin niyo ako sa pagsisinungaling. Habang kumakain kami, ang bawat subo ko ay tila lason. Pinagmamasdan ko ang mga kamay ni Ate Celia magagaspang may mga ugat na lilitaw dahil sa dekadang pagtatrabaho bilang mananahi para lang mapagtapos ako. Siya ang nagsakripisyo ng sariling kaligayahan para magkaroon ako ng titulo. At ngayon, dahil sa kataksilan ng asawa ko, ang bubong na tanging kanlungan niya ay malapit nang mawala. At? Panimula ko, pinipigilan ang panging inig ng boses. Ang bank book mo para sa retirement fund, naitabi mo ba ng maayos? Baka kailangan nating i-update sa bangko. Numiti si Ate Celia ng buong tiwala. Ayun ba ibinigay ko kay Samuel nung nakaraang buwan, Maggie? Sabi niya ililipat niya raw sa isang high-interest account para mas lumaki ang pera ko habang hindi ko pa kailangan. Napakabait talaga ng asawa mo, Maggie. Sinuwerte ka sa kanya. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang kutsarang hawak ko ay bumagsak sa pinggan lumika ng isang matunog na kalansing na umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. Retirement Fund. Ang huling sentimo ni Ate Celia. Maggie, bakit ka namumutla? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Ate Celia, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Wala po ate. Medyo nahilo lang. CR lang po ako sandali. Mabilis akong tumayo. Pagpasok ko sa banyo, agad kong nilak ang pinto. Doon sa gitna ng amoy ng sabong panlaba at lumang gripo, doon ako gumuho. Tinakpan ko ang aking bibig gamit ang aking mga kamay para hindi marinig ni Ate Celia ang aking mga hikbi. Bakit, Samuel? Bakit? Pati ang pera ng kapatid ko. Hindi mo nang ako pinatay. Pinatay mo ang kinabukasan ng taong pinakamahal ko. Ang internal crumbling ay naging isang buhawi ng pagsisisi. Bakit ako naging bulag? Bakit ako naging sunod-sunuran? Kasalanan ko ito, kasalanan ko ito, kasalanan ko ito. Paulit-ulit kong bulong sa dilim. Matapos ang ilang minuto, pinunasan ko ang aking mukha. Tumingin ako sa salamin. Ang mga mata ko ay mapula, ang aking mukha ay pagod. Pero may isang bagong apoy na nabuhay sa loob ko. Isang apoy na hindi na lang basta galit, kundi determinasyon. Lumabas ako ng banyo at nakita ko ang bag ni Ate Celia na nakasabit sa gilid ng pinto. Alam kong nandoon ang duplicate ng mga dokumento ang ibinigay niya kay Samuel. Habang nasa kusina si ate, pabilis kong hinalugog ang bag. Nahanap ko ang isang pirasong papel, isang acknowledgement receipt mula sa isang bangko. Pero hindi ito high-interest account. Isa itong special power of attorney na nagbibigay ng karapatan kay Samuel na gamitin ang account ni Ate Celia bilang guarantor sa isang panibagong loan para sa isang kumpanyang hindi ko kilala. AV Medical Supplies and Clinics, AV, Andrea Valeriano. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang audio shockwave sa aking isipan. Ang alaala ng boses ni Samuel noong anibersaryo namin. Para sa'yo ito, Hon! Peking alahas, peking pangako. Pero ang pagnanakaw niya sa pamilya ko ay totoong-totoo. Eksaktong paglabas ko ng bahay ni Ate Celia, tumunog ang cellphone ko. Isang message mula kay Christina, ang aking pamangkin na accountant ni Samuel. Tita Maggie, hindi ko na po kaya ang konsensya ko. Nasa office ako ngayon. May nakita ako mga records. Hindi lang pera ni Mama ang kinuha ni Tito Samuel. Ginamit niya rin ang pangalan mo para kumuha ng insurance policy na may accidental death benefit. Tita, kailangan nating mag-usap bago siya dumating dito. Takot na takot po ako. Ang puso ko ay tila gustong tumalon sa aking lalamunan. Accidental death benefit. Ibig sabihin, mas malaki ang makukuha ni Samuel kapag may nangyaring masama sa akin. Hindi na ako nag-isip. Sumakay ako sa sasakyan at mabilis na pinaharurot ito patungo sa opisina ni Samuel. Ang bawat stoplight ay tila isang kaaway. Wait for me, Christina. Don't do anything stupid. Habang nagmamaneho, tinawagan ko si Nurse Ben. Ben, kailangan ko ang pabor mo.
Ang mga medical supplies na dumating sa ospital kahapon na naka-address sa kumpanya ni Samuel, huwag niyong gagamitin. Itabi niyo ang lahat ng serial numbers. I think I know where he's getting the funds. Pinaandar ko ang sasakyan sa bilis na hindi ko pa nagagawa noon. Ang takot para sa aking buhay ay napalitan ng isang mapanganib na desisyon. Kung gusto ni Samuel ng aksidente, ibibigay ko sa kanya ang isang banggaan na hinding-hindi niya malilimutan. Pagdating ko sa parking lot ng opisina, nakita ko ang sasakyan ni Samuel. Kasunod yun ay, ang paglabas ni Dr. Andrea mula sa gusali may dalang mga box ng dokumento. Nagtama ang aming mga mata. Mumiti ako isang malamig at mapanganib na ngiti. Ang digmaan ay wala na sa ospital, wala na sa kama. Narito na ito sa harapan ko at handa na akong maningil ng lahat ng utang na loob na kinuha nila sa akin. Hindi ako kumurap habang naglalakad patungo kay Dr. Andrea. Bawat hakbang ng aking nursing shoes sa semento ng parking lot ay tila tulog ng isang orasan na nagbibilang ng katapusan. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha mula sa pagiging kampante, naging gulat at huli ay isang mapang-uyam na pagkukunyari. Nurse Maggie, what a surprise! Sabi ni Andrea habang inilalagay ang huling box sa likod ng kanyang sasakyan. I heard about what happened at the hospital. I'm sorry to hear about your suspension. Don't waste your breath, Andrea. Alam natin dalawa na hindi ka seryoso sa pakikiramay mo. Sagot ko, ang boses ko ay kasing talim ng isang bagong gasgas na scalpel. Gusto kong mag-usap tayo, professional to professional? O baka gusto mong gawin nating asawa sa kabit? Bahagyang nanginig ang panga ni Andrea, pero mabilis siyang nakabawi. I have a clinic to catch, Maggie, at wala akong panahon sa mga drama ng isang frustrated wife. Frustrated baka betrayed ang kamang salita, sabi ko habang inilalabas ang folder na naglalaman ng mga kopya ng Special Power of Attorney at ang loan records ng AV Medical Supplies. Let's talk about AV Medical Andrea. Let's talk about kung paano ang pangalan mo ang ginagamit ni Samuel para itago ang mga kagamitang medical na galing sa black market. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata. Sa sandaling yon, alam kong nakuha ko ang atensyon niya. Pumasok kami sa isang maliit at tago na coffee shop sa kanto ng gusali. Sa loob ng malamig na silid na yon, kami lang ang nasa sulok dalawang babaeng pinag-uugnay ng isang lalaking. Walang ibang mahal, kundi ang sarili niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Andrea, ang kanyang boses ay hindi na kasing tatag kanina. Samuel told me he's using his own savings to build our clinic. Sabi niya legal lahat ng permits. Savings, Andrea, matalino kang babae. Isang doktor. Sabi ko, idiniin ko ang bawat salita. Ang perang ginagamit niya ay galing sa retirement fund ng kapatid ko. At ang mga kagamitang sinasabi niyang bago ay ang mga lumang unit mula sa ospital na ipinadeklara niyang beyond repair, pero ang totoo ay nire-refurbish lang niya sa warehouse niya. Inilapap ko ang mga dokumento sa harap niya. Tingnan mo ang mga petsa. Ang loan na ito ay nakapangalan sa iyo bilang owner, pero si Samuel ang may kontrol ng pondo. Kapag pumutok ang investigasyon ng BIR at ng DOH, Andrea, hindi si Samuel ang makukulong. Ikaw. Dahil ikaw ang doctor on record. You are his shield, Andrea. Not his wife, not his partner, but his shield. Kinuha ni Andrea ang mga papel. Nakita ko ang panginginig ng kanya mga daliri habang binabasa ang mga pirma. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. This is not possible. Sabi niya ongoing ang annulment nyo. Sabi niya ikaw ang ayaw pumirma dahil sa pera. Annulment? Natawa ako, isang maikling tunog ng pangungutya. Noong isang linggo lang, binigyan niya ako ng gintong kwintas para sa 20th anniversary namin. Gusto mong makita ang resibo? Oh wait, baka pati ang kwintas na yon sa account mo rin kinuha ang pambayad? Biglang tumayo si Andrea. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at hiyang nararamdaman. You're lying.
You're just doing this to destroy us dahil alam mo mas mahal niya ako. Sa isang mabilis na galaw, itinaas niya ang kanyang kamay at dinaluyong ako ng isang malakas na sampal. Hindi ako gumalaw. Hinayaan ko ang hapdi na manatili sa aking pisngi. Hindi ako gumanti. Tiningnan ko lang siya ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng awa kaysa sa galit. Masakit ba, Dr. Andrea? Tanong ko, ang boses ko ay nananatiling kalmado. Ang sampal na yan ay walang-wala sa sakit ng malaman mong ang buhay na akala mo ay binuo mo sa pag-ibig ay itinayo lang pala sa mga nakaw na barya at kasinungalingan. Umalis ka na. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nagsisimula na magtubig. Umalis ka na bago ko tawagin ng security. Aalis ako, sabi ko habang tumatayo. Pero bago yon, heto ang huling piraso ng katotohanan. Inilabas ko ang kopya ng insurance policy na may accidental death benefit. Pinirmahan niya ito kahapon lang. Ako ang insured, pero ang kumpanya mo, ang AV Medical, ang beneficiary. Alam mo ba kung anong ibig sabihin niyan, doktora? Kapag namatay ako sa isang aksidente, ikaw ang makakatanggap ng 5 milyong piso. At sa tingin mo, sino ang magmumulang utak ng krimen? Ang asawang legal o ang kabit na nangangailangan ng pondo para sa klinik niya? Nanigas si Andrea sa kanyang kinauupuan. Ang folder na hawak niya ay nahulog sa sahig, nagkalat ang mga ebidensya ng kataksilan ni Samuel. Think about it, Andrea, huling sabi ko. Hindi tayo magkaaway rito. Pareho tayong biktima. Ang pinagkaiba lang ako, tanggap ko na ang pagkatalo ko. Ikaw, kailan mo balak magising? Paglabas ko ng coffee shop, naramdaman ko ang pag-alon ng pagkahilo. Sumandal ako sa pader at huminga ng malalim. Ang sampal ni Andrea ay nagsisimulang mamaga, pero mas masakit ang katotohanang kailangan kong gamitin ang sarili kong kamatayan bilang panakot para lang magising ang babaeng sumira sa pamilya ko. Eksaktong paghawak ko sa manibela ng aking sasakyan, tumunog ang aking phone. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hello? Nurse Maggie Cruz, this is Detective Ramos from the Davao City Police. We need you to come to the station. We found one of your husband's transport units abandoned in a ravine near the diversion road. Inside, we found a bag containing your ID and some documents, along with a tampered brake system. Ang puso ko ay tila huminto sa pagtibok. Ang aksidente na kinatatakutan ko? Nagsisimula na. Pero nasaan si Christina? Siya ang huling gumamit ng sasakyang yon para dalhin ang mga record sa akin. Nasaan po ang driver? Nanginginig kong panong. That's the problem, ma'am. The driver is missing, but we found bloodstains on the driver's seat. We need you to identify if this belongs to your niece, Christina Cruz. Nabitawan ko ang aking cellphone. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay binasag ng aking sariling pagsigaw, isang sigaw na punong-puno ng pagsisisi. Ginamit ni Samuel ang sarili naming dugo para takpan ang kanyang mga bakas. At sa oras na ito, alam kong wala na akong babalikan. Nasaan ang pamangkin ko, Samuel? Nasaan si Christina? Ang sigaw ko ay umalingaw-ngaw sa loob ng presinto sapat na para lumingon ang lahat ng mga pulis na nasa duty. Nakatayo si Samuel sa gilid ng isang mesa. Ang kanyang mukha ay parang isang anghel na nagdadalamhati. Namumula ang kanyang mga mata at may hawak siyang panyo. Ang galing niyang umarte. Maggie, huminahon ka! Hahanapin natin siya! Mahinahon niyang sabi, pero ang lamig sa kanyang mga mata ay nagsasabing alam niya kung nasaan ang bawat hibla ng buhok ni Christina. Lumapit sa akin si Detective Ramos. Mrs. Cruz, ayon sa asawa niyo, kinuha raw ni Christina ang sasakyan ng walang paalam. Sinubukan daw siyang pigilan ni Mr. Samuel pero mabilis itong nakaalis. Sinungaling! Lumingon ako kay Samuel. Ang daliri ko ay nakaturo sa kanyang mukha. Siya ang nag-utos kay Christina. Siya ang nag-ayos ng preno ng sasakyan yon. Balak niya akong patayin para makuha ang insurance money, pero ang pamangkin ko ang nadisgrasya. Tumingin si Detective Ramos kay Samuel, pagkatapos ay sa akin.
Nakita ko ang pag-aalinlagan sa kanyang mga mata. "Detective?" Mahinang sabi ni Samuel, inilagay ang kamay sa kanyang noo na tila nahihilo. "Pasensya na po kayo sa asawa ko. Ilang linggo na siyang hindi nakakatulog dahil sa suspension niya sa ospital. Masyado siyang na-depress, kung ano-anong imahinasyon na ang pumapasok sa isip niya. Sabi ng doktor niya maaring nakakaranas siya ng acute stress reaction o matinding paranoia." "Anong doktor? Wala akong Dr. Samuel. Halos mawalan na ako ng boses sa galit." "Huwag mong baliktarin ang kwento. Han, please, uwi na tayo. Kailangan mo ng pahinga." Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga siko. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak ay tila mga bakal na kumpit. "I'm sorry, detective. Ako na ang bahala sa kanya. Tawagan niyo na lang po ako kapag may balita na kay Christina." Bago pa ako makapalag, mabilis akong inakay ni Samuel, palabas ng presinto. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang kabaong. Pagkasara ng pinto, ang kanyang mahabaging mukha ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang ngiting mapang-uyam, isang ngiting nagsasabing, kontrolado niya ang lahat. "You're insane, Maggie," bulong niya habang nagmamaneho. Sino ang paniniwalaan nila, ang respetadong negosyante na naghahanap sa kanyang pamangkin o ang desperadang nurse na kakasuhan pa lang ng kapabayaan at ngayon ay nagwawala sa presinto? Nasaan si Christina, Samuel? Maawa ka! Kapatid siya ni Ate Celia. Pagmamakaawa ko ang aking pride ay pansamantalang isinantabi para sa kaligtasan ng bata. "Huwag kang mag-alala na sa mabuting kamay siya. Pero depende yan sa'yo," sabi niya habang humihinto sa tapat ng aming bahay. "Bumaba ka na. May sorpresa ako sa'yo." Pilit niya akong hinila papasok sa loob. Dumiretso kami sa aking maliit na office sa loob ng bahay. Doon nakita kong nakabukas ang aking drawer. Ang bawat folder, ang bawat dokumentong pinaghirapan kong ipunin laban sa kanya, wala na. Mabilis kong hinalugog ang aking bag. Ang aking wallet? Wala rito! Ang aking PRC ID, ang aking lisensya bilang nurse, ay wala na rin. Looking for this? Itinaas ni Samuel ang aking PRC card at ang aking passbook. "At ang mga files na ibinigay sa'yo ni Christina, sinulo ko na lahat kanina habang nasa presinto ka. Wala ka ng ebidensya, Maggie. Wala ka ng pangalan. At sa tingin mo, papayagan kitang makapunta sa hearing mo sa Lunes? Ibigay mo sa akin yan, Samuel." Dinaluyong ko siya, pilit kong inaagaw ang aking lisensya. Pero mas malakas siya. Itinulak niya ako ng malakas dahilan para mapaupo ako sa sahig. Ang sakit sa aking likod ay walang-wala sa sakit ng aking danggal na diludurob niya. "Dito ka lang, Maggie. Ilak mo ang sarili mo rito at magmuni-muni. Sasabihin ko sa ospital na hindi ka makakarating sa hearing dahil nasa psychiatric facility ka na para magpagamot." Sabi niya habang lumalabas ng pinto at nilock ito mula sa labas. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Ang tanging liwanag ay ang buwan na sumisilip sa bintana. Hinampas ko ang pinto, sumigaw ako hanggang sa mapatid ang aking lalamunan pero walang sumasagot. Ang bawat sampal ko sa kahoy ay tila sampal sa sarili ko dahil hinayaan kong umabot sa ganito ang lahat. Pagkalipas ng ilang oras, narinig ko ang pagbagsak ng isang sobre sa siwang sa ilalim ng pinto. Kinuha ko ito ng may nanginginig na kamay. Ang tatak sa sobre ay mula sa Board of Nursing at sa Legal Department ng ospital. Isang emergency suspension and cease and desist order. Base sa mga bagong ebidensyang isinumit ni Samuel Cruz, mga peking testimonya na nagsasabing ako ang utak ng pagtitipid sa mga kagamitan para makakubra ng komisyon, ay tuluyan ng sinususpind ang aking karapatang mag-practice ng nursing sa buong Pilipinas epektibo agad. At dahil sa aking mental instability na inireport ng aking asawa, hindi na ako bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa darating na Lunes. Napaupo ako sa malamig na sahig. Ang papel ay nalukot sa aking kamao. Ang aking buhay, ang aking pagkatao, ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 20 taon, naglaho na parang bula. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi.
Ito na ang patibong na inihanda niya. Inubos niya ang lahat sa akin, ang pera ko, ang pamilya ko, at nayon pati ang propesyon ko. Ngunit sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa loob ng bulsa ng aking uniform. Ang maliit na voice recorder na laging dala ng mga head nurse para sa mga endorsements. Nakalimutan kong nasa loob yun ng bulsa ko nang magpalit ako kanina. Pinindot ko ang play. You're insane, Maggie! Sino ang paniniwalaan nila, ang respetadong negosyante o ang desperadang nurse? Ang boses ni Samuel. Ang boses ng demonyo. Hindi pa tapos ang laban. Maaaring ninakaw niya ang lisensya ko, pero nakalimutan niyang ang pinakamagaling na unit sa isang ospital ay hindi ang kagamitan, kundi ang nurse na marunong maghintay ng tamang oras para sa isang resuscitation. Huminga ako ng malalim, ang aking mga mata ay naging kasing talim ng mga bituin sa labas. Samuel, akala mo ay ikinulong mo ako, pero ang totoo, ikinulong mo ang sarili mo sa isang giyera na hindi mo alam kung paano tatapusin. Ang bawat minito sa loob ng nakakulong na silid na ito ay parang isang taon ng pagdurusa. Nakaupo ako sa sahig, yakap ang aking mga tuhod habang pinakikinggan ang paulit-ulit na boses ni Samuel sa maliit na recorder. Ngunit hindi ako pwedeng manatiling biktima. Bilang isang nurse, tinuruan kaming maging mapagmatsyag sa bawat detalye, lalo na kapag ang pasyente ay nasa critical na kondisyon. At sa sandaling ito ako ang pasyenteng yon, sinimulan kong haluhugin ang bawat sulok ng silid. Alam kong may kinalimutan si Samuel. Sa loob ng 20 taon, kabisado ko ang bawat kilos niya. Alam ko kung saan siya nagtatago ng mga sikretong ayaw niyang malaman ko. Hinawakan ko ang dulo ng aming aparador sa likod ng mga lumang coat na hindi na niya ginagamit. Doon naramdaman ko ang isang maliit na bukol sa ilalim ng lining ng kahoy. Gamit ang isang nail file na nahanap ko sa drawer, dahan-dahan kong binuksan ang lining. Isang itim na envelope ang gumagsak. Nang buksan ko ito, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi lang ito mga dokumento. 2 one-way plane tickets patungong Canada sa pangalan ni Samuel Cruz at Andrea Valeriano. Ang petsa bukas na ng gabi. Ngunit hindi yon ang pinakamatindi. Sa ilalim ng mga tiket ay isang liham, isang suicide note. Ang sulat kamay ay kamukhang-kamukha ng sa akin. Ang bawat kurba ng letra, ang paraan ng pagpirma ko, ginaya niya ng perpekto. Patawarin niyo ako. Hindi ko na kaya ang kahihiyang idinulot ko sa ospital at sa asawa ko. Ako ang may kasalanan sa lahat ng anomalya sa kumpanya. Patawad, Samuel. Mahal kita. Isang malakas na panghinginig ang bumalot sa aking buong katawan. Hindi lang niya ako balak ikulong o sirain ang pangalan ko. Balak niya akong patayin at palabasing nagpakamatay ako dahil sa konsensya. At ang insurance money, iyon ang gagamitin nila ni Andrea para magsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Naramdaman ko ang paglamig ng aking sikmura. Ang aking asawa, ang lalaking pinagsilbihan ko, ay matagal na palang naghahanda ng aking libingan. Biglang narinig ko ang pag-ikot ng susi sa pinto. Mabilis kong isinilid ang envelope sa loob ng aking uniform bago pa bumukas ang pinto. Pumasok si Samuel. May dala siyang isang baso ng gatas at isang pirasong tinapay. Ang kanyang muka ay bumalik sa pagiging mahabagin, pero ngayon nakikita ko na ang demonyo sa likod ng maskarang yon. Maggie, kumain ka muna? Sabi niya, ang boses ay parang isang malambing na kanta, pero ang totoo ay isang hatol ng kamatayan. Kailangan mong lumakas. Mamayang gabi may mga susundo sa'yo. Dadalhin ka nila sa isang tahimik na lugar kung saan makakapapahinga ka ng maayos. Isang tahimik na lugar, Samuel? Tanong ko, ang boses ko ay kalmado pero may halong pait. Gaya ng bangin kung saan mo itinapon ang sasakyan ni Christina. Tumigil si Samuel sa paglalakad. Ang kanyang likod ay nanigas. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin at ang kanyang mga mata ay naging kasing dilim ng gabi. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Maggie. Tapos na ang laban. Ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa iyo.
Kahit si Andrea naniniwala na ikaw ang utak ng lahat. At naniniwala la rin ba si Andrea na pati siya ay biktima mo? Buwelta ko. Alam ba niya ang tungkol sa mga tiket niyo sa Canada? O baka balak mo rin siyang iwan kapag nakuha mo na ang pera? Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisingi. Napasandal ako sa pader sa lakas ng impak. Nalasa ko ang dugo sa aking labi. Tumahimik ka, bulyaw niya. Wala kang alam. Ginagawa ko ito dahil karapat-dapat ako sa mas magandang buhay. Hindi sa buhay na kasama ang isang nurse na mas mahal pa ang trabaho kaysa sa asawa. Kinuha niya ang baso ng gatas at itinapon ito sa sahig. Ang bubog ay kumalat sa paligid ng aking mga paa. Huwag mong subukang tumakas, Maggie, dahil bawat kilos mo, lalong lumalapit ang oras ng pag-alis mo. Padabog siyang lumabas at muling inilak ang pinto. Naiwan akong nakatitig sa mga bubog sa sahig. Ngunit imbis na matakot, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Kinuha ko ang recorder sa aking bulsa. Pinindot ko ang record habang nagsasalita si Samuel kanina. Nakuha ko ang boses niya, ang pag-amin niya na ginagawa niya ito para sa mas magandang buhay at ang marahas niyang pananalita. Ito na ang twist na hindi niya inaasahan. Akala niya ay mahina ako. Akala niya ay nakuha na niya ang lahat. Pero nakalimutan niya ang isang unit sa ICU bago tuluyang mamatay ay nagkakaroon ng tinatawag na terminal lucidity, isang sandali ng matinding linaw at lakas bago ang huling laban. Kinuha ko ang isang matulis na piraso ng baso sa sahig. Hindi para saktan ang sarili ko kundi para buksan ang lock ng bintana na matagal ko nang napansin na maluwag ang tornilyo. Sa labas narinig ko ang pag-andar ng sasakyan ni Samuel. Paalis na siya. Marahil ay pupunta siya kay Andrea para ibigay ang mabuting balita. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana. Ang hangin sa labas ay amoy kalayaan pero alam kong hindi pa ito ang katapusan. Kailangan kong hanapin si Christina. At kailangan kong harapin ang kaisa-isang tao na maaaring maging alas ko laban kay Samuel. Bumaba ako sa bintana. Maingat na hindi lumika ng anumang ingay. Ang gabi ay madilim kasing dilim ng plano ni Samuel, pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na ako natatakot sa dilim. Samuel? Bulong ko sa hangin habang mabilis na tumatakbo palayo sa bahay. Akala mo ay ikaw ang sumulat ng huling pahina ng buhay ko, pero nakalimutan mong ako ang nurse at marunong akong bumuhay ng patay na kwento. Habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada isang sasakyan, ang biglang huminto sa tapat ko. Bumukas ang bintana at tumambad ang mukha ni Dr. Andrea. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Maggie! Pasok! Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Nakita ko ang mga tiket sa gamit ni Samuel kanina. May kailangan ka malaman tungkol kay Christina. Mabilis akong pumasok sa sasakyan ni Andrea. Ang amoy ng mamahaling pabango sa loob ay humalo sa amoy ng pawis at takot na dala ko mula sa pagtakas. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay ni Andrea habang nakahawak sa manibela. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamalaki, ngayon ay tila isang basag na porselana. Maggie, I'm sorry. I'm so sorry. Bulong niya habang mabilis na pinapaandar ang sasakyan palayo sa aming subdivision. Huwag ka nang humingi ng paumanhin, Andrea. Hindi yan ang kailangan ko ngayon. Sabi ko, pinipilit kong panatilihing matatag ang aking boses sa gitna ng pagkabog ng aking dibdib. Nasaan si Christina? Buhay ba siya? Bumuntong himinga si Andrea, isang tunog na puno ng pagsisisi. Buhay siya. Pero nasa isang abandonadong warehouse siya sa labas ng lungsod. Si Samuel, dinala niya si Christina doon matapos ang aksidente. He's keeping her sedated. Sabi niya sa akin, ililigtas niya raw ang bata. Pero nang makita ko ang mga gamot na binili niya, mga high-dosage sedatives, alam kong hindi niya ito gagamitin para magpagaling. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Sedated. Ginagamit ni Samuel ang kaalaman niya sa medisina para gawing bilanggo ang sarili naming kadugo.
Bakit mo ito ginagawa, Andrea? Bakit ka tumutulong sa akin na yon? Tanong ko habang nakatitig sa kanya. Tumigil ang sasakyan sa isang madilim na gilid ng kalsada. Tumingin sa akin si Andrea, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng magtubig. Namatay ang manay ko 3 taon na ang nakalilipas, Maggie. Namatay siya sa loob ng isang ambulan, siya na walang oxygen. Ang sakit na naramdaman ko noon, yun ang nagtulak sa akin na maging doktor at mangarap ng sariling klinik. Nung nakilala ko si Samuel, akala ko siyang sagot sa mga pangarap ko. He promised me a world where no one would die because of poor equipment. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Pero kanina nang makita ko ang mga tiket patungong Canada at ang suicide note na ginawa niya para sa'yo, naalala ko ang nanay ko. Naalala ko ang mukha ng mga taong nasa loob ng mga sirang ambulansya niya. I realized I didn't fall in love with a savior. I fell in love with a murderer. Hinawakan ni Andrea ang aking kamay. Hindi ko kayang dalhin sa konsensya ko kung may mangyayari pang masama sa iyo o kay Christina. I may be a mistress, Maggie, but I am still a doctor. I sworn an oath to save lives, not to destroy them. Sa sandaling yon, ang galit ko kay Andrea ay tila naging isang malalim na awa. Pareho kaming biktima ng isang mahusay namang inisda ng mga pangarap. Ginamit ni Samuel ang aking pagmamahal sa pamilya at ang pangarap ni Andrea para sa kanyang ina para lamang, sa sarili niyang ganid. May plano ako, sabi ko. Ang aking isipan ay nagsisimulang bumalik sa pagiging isang head nurse na nag-oorganisa ng isang critical na operasyon. Samuel thinks he has everything under control. He thinks I'm still locked in that room. He thinks you're still on his side. Anong gagawin natin? Tanong ni Andrea. Ibibigay natin sa kanya ang gusto niya. Ang aking kamatayan. Pero sa sarili nating mga tuntunin, sabi ko habang inilalabas ang voice recorder at ang suicide note. Pero bago yon, kailangan nating iligtas si Christina. Andrea, kailangan ko ang lisensya mo para makapasok sa warehouse na yon nang hindi pinaghihinalaan ng mga tauhan ni Samuel. Mabilis kaming nagmaneho patungo sa warehouse. Habang bumabagtas kami sa madilim na kalsada, naramdaman ko ang bigat ng panganib. Pero nandoon din ang isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Sa unang pagkakataon, hindi na ako nag-iisa. Pagdating namin sa warehouse, nakita namin ang 2 tauhan ni Samuel na nagbabantay sa labas. Gamit ang kanyang otoridad bilang doktor, kinausap sila ni Andrea habang ako ay dahan-dahang gumagapang sa likurang bahagi ng gusali. Nang makapasok ako sa loob, ang amoy ng alikabok at gamot ay sumalubong sa akin. Sa isang sulok, nakita ko ang isang maliit na kama. Doon nakahiga si Christina maputla at halos hindi humihinga. Christina! Christina, gising! Bulong ko habang kinakapa ang kanyang pulso. Mahina ito pero nandoon pa rin. Mabilis kong kinuha ang isang maliit na vial ng pampagising na dala ni Andrea. Sa bawat patak ng gamot sa kanyang system, tila bumabalik ang buhay sa aking katawan. Dahan-dahang idinilat ni Christina ang kanyang mga mata. Tita! Tita Maggie! Boses niya ay halos hindi marinig. Sorry po! Sorry po sa lahat! Hush, Christina! Nandito na si tita! Hindi ka na pababayaan ni tita! Sabi ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Ngunit bago pa kami makalabas, narinig namin ang pagbukas ng malaking pinto ng warehouse. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na gawa sa balat ay umalingaw-ngaw sa semento. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. I knew it! Sabi ko na nga ba, Andrea? Hindi ka mapagkakatiwalaan. Nandoon si Samuel nakatayo sa ilalim ng isang bombilya may hawak na baril at isang itim na folder. Ang kanyang mga mata ay hindi na nasa isang tao. Ang nandoon ay ang mga mata ng isang hayop na nasusukol. Bitawan mo ang bata, Maggie! Sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng kamatayan.
Dahil kung hindi, hindi na kailangan ng suicide note. Mas madaling ipaliwanag sa pulis ang isang crime of passion kung saan napatay ko ang asawa ko at ang kabit ko dahil sa gulo. Tumingin ako kay Andrea na nasa likod niya at pagkatapos ay kay Christina. Sa sandaling yon, alam kong nasa pinakamapanganib kaming bahagi ng aming buhay. Pero may isang bagay na hindi alam ni Samuel. Samuel, sabi ko tumatayo ng diretsyo at humaharap sa kanya ng walang takot. Ang baril na yan ay maaaring pumatay sa amin, pero ang folder na nasa kamay mo, yan ang papatay sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya bakas ang kaba sa kanyang boses. Pindutin mo ang play sa cellphone ni Andrea Samuel. Sabi ko nang may kasamang ngiti ng tagumpay. Sa sandaling yon, ang boses ni Samuel ay umalingaw. Now sa buong warehouse ang pag-amin niya tungkol sa mga tiket sa suicide note at sa planong pagpatay sa akin na kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng aming ospital at sa account ni Detective Ramos. Ang mukha ni Samuel ay nagbago mula sa pagiging mapanganib patungo sa isang matinding takot. Ang baril sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Ang warehouse ay binalot ng katahimikan matapos umalingangaw ang boses ni Samuel mula sa cellphone. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay naging kasing puti ng mga pader ng ospital. Ang baril sa kanyang kamay ay unti-unting bumaba tila naging masyadong mabigat para sa kanyang mga makasala ng bisig. "Hayop ka, Maggie! Sinira mo ako!" Bulyaw niya ang boses ay naging pahos at puno ng desperasyon. "Hindi ako ang sumira sa iyo, Samuel," sabi ko habang dahan-dahang inaalalayan si Christina na tumayo. "Ikaw ang gumawa ng sarili mong kulungan. Bawat pirma na kinuha mo sa akin, bawat laso na ipinakain mo kay Christina at bawat kasinungalingang ibinulong mo kay Andrea, yon ang mga rehas na nakapalibot sa iyo ngayon." Kasabay niyon ang pagliwanag ng paligid. Ang asul at pulang ilaw ng mga patrol car ay sumilip sa mga siwang ng warehouse. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang koro ng hustisya na papalapit. Pumasok si Detective Ramos kasama ang mga armado niyang tauhan. "Mr. Samuel Cruz, drop the weapon! Now!" Nabitawan ni Samuel ang baril. Ang tunog ng bakal sa semento ay naging hudyat ng kanyang pansamantalang pagkatalo. Habang pinapandasan siya ng posas, tumingin siya sa akin, hindi ng pagsisisi, kundi ng purong pot. Isang tingin na nagsasabing, hindi pa ito ang huli. Pagkalipas ng ilang oras, nasa labas na kami ng presinto. Nakaupo si Andrea sa isang bench nakatitig sa kawalan. Lumapit ako sa kanya, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. "Drak, Andrea?" tawag ko. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay mugto. "I lost everything, Maggie. My license, my clinic, my reputation. Samuel promised me a dream, but he gave me a nightmare." Naupo ako sa tabi niya. "Nawalan din ako, Andrea. Pero minsan kailangang mamatay ang lahat ng peke sa buhay natin para magkaroon ng puwangan totoo. You saved Christina tonight. Iyon ang unang hakbang mo para mahanap ang sarili mong healing." "Pupunta ako sa hearing bukas," sabi ni Andrea, ang boses ay puno ng paninindigan. "I will testify against him. Kahit anong mangyari sa lisensya ko, I will make sure he rots in jail." Bago ako umuwi, dumaan muna ako sa simbahan ng San Pedro. Madilim na ang loob, tanging mga kandila na lang ang nagbibigay ng liwanag. Lumuhod ako sa harap ng altar. Dito sa harap ng Diyos, doon ko lang hinayaang bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan ko. Diyos ko, bakit kailangang ganito kasakit? Ang bawat hikbi ko ay tila isang panalangin ng pagpapakumbaba. Tinanggap ko ang aking pagkakamali, ang aking tinagong bulag na pagmamahal na naging daan para makapanakit si Samuel ng iba. Hiniling ko ang lakas para sa bukas, dahil alam kong ang huling hininga ng isang nasusukol na demonyo ang pinakamapanganib. Paglabas ko ng simbahan, nakita ko si Nanay Josie, ang aking biyenan, na nakatayo sa tapat ng pintuan.
Nakasuot siya ng itim na belo. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Maggie, tawag niya ang boses ay nanginginig sa galit. Anong ginawa mo sa anak ko? Ikinulong mo ang kaisa-isa kong anak pagkatapos ng lahat ng itilulong namin sa iyo nung nag-aaral ka pa. Ganito mo kami babayaran. Nasaan ang utang na loob mo? Nay, mahinahon kong sabi, ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, hindi ng pagtatakip sa krimen. Halos mamatay si Christina dahil sa anak nyo. Wala akong pakialam. Sigaw ni Nanay Josie, ang kanyang mga kamay ay akmang sasampalin ako. Pamilya tayo. Dapat mong protektahan si Samuel kahit anong mangyari. Kapag itinuloy mo ang kaso bukas, isinusumpa kita, hinding-hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Tumingin ako sa kanya ng may awa. Ang kapayapaan, Nay, ay hindi nanggagaling sa pananahimik. Nanggagaling ito sa katotohanan. Bukas matatapos na ang lahat. Iniwan ko siya roon na nagsusumigaw sa labas ng simbahan. Pag-uwi ko sa bahay ni Ate Celia, nakita ko ang aking unit na puti. Maingat ko itong nilaban at pinlansa. Kahit wala na ang aking badge, ito pa rin ang uniforme ng aking danggal. Ngunit bago ako makatulog, tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula sa abogado ni Samuel. Mrs. Cruz, I suggest you look at the news before the hearing starts tomorrow at 8 a.m. Your husband just released a video statement from the detention cell. At mukhang ikaw ang magiging biktima sa pagkakataong ito. Mabilis kong binuksan ang telebisyon. Nandun si Samuel, ang muka ay puno ng sugat at pasa mga sugat na wala naman kanina nang arestuhin siya. Mga kababayan, tulungan niyo po ako. Ang asawa ko, si Nurse Maggie, ay nakikipaggunyabatan kay Dr. Andrea para itanim ang mga ebidensyang ito. Binayaran nila ang mga pulis para saktan ako. Pinaghigantihan nila ako dahil sa aming personal na gulo. Ako ang biktima rito. Isag-amang nagnanais lang magbigay ng maayos na serbisyo na ngayon ay ginigipit ng 2 babaeng nagngangalit sa selos. Ang screen ay napuno ng mga komento mula sa mga netizens. Marami ang nagsisimulang nganiwala sa kanya. Kawawa naman si Sir Samuel. Ang mga babae talaga basta nagselos naninira ng buhay. Napaupo ako sa kama. Ang huling alas ni Samuel ay hindi ebidensya kundi ang paggamit sa emosyon ng publiko at ang pagbaligtad sa akin bilang isang scorned wife. Tiningnan ko ang orasan. 8 oras na lang bago ang hearing. Ang aking kamay ay nagsimulang manginig, hindi sa takot kundi sa galit. Samuel? Bulong ko habang nakatitig sa kanyang mukha sa screen. Akala mo ay nakuha mo na ang simpatya ng mundo. Pero nakalimutan mong, sa loob ng courtroom, hindi luha ang binibilang, kundi ang pulso ng katotohanan. Ang silid ng hearing sa Board of Nursing ay naging kasing lamig ng isang morgue. Sa labas, naririnig ko ang sigawan ng ilang mga taong may dalang placard, mga taong nalinlang ng video ni Samuel kagabi. Ang bawat hakbang ko papasok sa loob ay tila paglalakad sa gitna ng isang firing squad. Nakasuot ako ng aking puting uniforme, malinis at matikas, kahit ang loob ko ay parang isang gusaling unti-unting gumigiba. Pumasok si Samuel na naka-wheelchair, may benda sa ulo at mga pasa sa mukha. Ang galing ng pagkaka-makeup, parang totoong biktima ng karahasan. Kasama niya ang kanyang abogado at ang kanyang ina na si Nanay Josie na agad na nagpakawala ng mapanuring tingin sa akin. The hearing of the administrative case against Nurse Magdalena Cruz and the inquiry into the anomalies of Cruz Patient Transport Services is now in session. Deklara ng boses ng presiding officer. Nagsimula ang abogado ni Samuel. Mga kasama sa board, ang aking kliyente ay biktima rito. Ang lahat ng ebidensyang iprinisinta ni Mrs. Cruz ay bunga ng kanyang matinding selos at mental instability. Nais niyang sirain ang asawa niya dahil sa hinalang may relasyon ito kay Dr. Andrea. Inutusan pa niya ang kanyang pamangkin na si Christina na magsinungaling. Tumingin sa akin ang mga miyembro ng board. Nakita ko ang pagdududa sa kanilang mga mata. Ang hirap labanan ng isang taong gumagamit ng sariling niyang kahinaan para manira ng iba. Nurse Maggie, may sasabihin ka ba?
Tanong ng chairperson. Tumayo ako. Naramdaman ko ang pang-inginig ng aking mga tuhod, pero sinalubong ko ang tingin ni Samuel. Nakita ko ang isang mabilis na nisi sa sulok ng kanyang labi, isang nising, nagsasabing, "Panalo na ako." Hindi ako narito para pag-usapan ang aming pagsasama bilang mag-asawa. Panimula ko ang boses ko ay kalmado at buo. Narito ako bilang isang head nurse na may 20 taong karanasan. Ang kasong ito ay hindi tungkol sa selos. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng mga pasyente. Inilabas ko ang isang makapal na folder. Inaamin ko, nagpabaya ako. Pinagkatiwalaan ko ang asawa ko, kaya pinirmahan ko ang mga dokumento nang hindi sinusuring maigi ang mga unit. I am ready to face the consequences of my negligence. Pero hindi ako papayag na ang kapabayaang yon ay gamitin ni Samuel para itago ang mas malaking krimen. Pure allegations, sigaw ng abogado ni Samuel. Wala kayong patunay na ang aking kliyente ang nagmamanipula ng mga kagamitan. Iyon ang akala nyo, Sabi ko habang tumitingin sa pinto. I call my first witness, Dr. Andrea Valeriano. Pumasok si Andrea. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng takot. Sa likod niya ay si Christina na bagamat maputla pa ay matatag na naglalakad. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Samuel. Ang kanyang victim pose ay biglang naging tensyonado. Nagtestigo si Andrea. Ipinakita niya ang mga bank transfers mula sa account ng kumpanya ni Samuel patungo sa AV Medical Supplies at ang mga records na mga kagamitang binili ni Samuel na ang totoo ay mga surplus at reconditioned units lamang mula sa black market. sabi ni Samuel, legal ang lahat. Boses ni Andrea ay nanginginig sa pot. But he used my name to authorize the purchase of defective oxygen regulators and faulty monitors. Noong una, naniwala ako sa kanya dahil akala ko ay mahal niya ako. Pero nang makita ko ang mga tiket at ang planong ilagay ang lahat ng sisi sa asawa niya, dun ko nalaman na lahat kami ay ginagamit lang niya. Kasalanan mo lahat ito, Andrea. Pinagtulungan niyo ako. Biglang sigaw ni Samuel. Tumayo siya mula sa kanyang wheelchair, nakalimutang dapat ay hinahina siya. Maupo kayo, Mr. Cruz, utos ng chairperson. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Inilabas ko ang aking huling alas. Chairperson, narito ang digital audit ng GPS at engine control module ng ambulance, yang nadiskrasya kasama si Christina. Ipinagawa ko ito sa isang third-party expert kagabi. Ipinakita sa screen ang data. Ang preno ng sasakyan ay hindi biglang nasira. Ang system ay nagpakita na may manual override na nangyari 2 oras bago ang aksidente. At ang remote access sa system na yon ay nanggaling sa mismong computer sa loob ng opisina ni Samuel Cruz. Katahimikan. Ang tunog lang ng aircon ang naririnig sa buong silid. At heto pa, Pagpapatuloy ko, inilabas ko ang audio recorder. Pinatugtog ko ang huling bahagi ng aming pag-uusap sa warehouse, ang bahagi kung saan malinaw niyang sinabi na mas madaling ipaliwanag sa pulis ang isang crime of passion kung saan napatay ko ang asawa ko at ang kabit ko. Napayuko si Samuel. Ang kanyang ina ay nagsimulang umiyak pero hindi para sa akin, kundi dahil alam niyang wala nang lusot ang kanyang anak. Samuel, sabi ko lumapit ako sa kanya ng sapat na para marinig niya ang bawat tibok ng katotohanan. Akala mo ay mas matalino ka sa medisina dahil alam mo kung paano pumatay ng tao ng walang bakas. Pero nakalimutan mong bilang mga nurse trabaho naming bantayan ang bawat senyales ng buhay at ang bawat bakas ng kamatayan. Ang chairperson ay tumayo at binasa ang pinal na desisyon. Based on the evidence presented, the board finds substantial merit in the allegations of fraud and attempted homicide. We are forwarding these findings to the Professional Regulation Commission and the Department of Justice for criminal prosecution. As for Nurse Magdalena Cruz, your license will be suspended for 6 months due to administrative negligence, but it will not be revoked. You are required to undergo a professional rehabilitation program.
Napaupo ako sa upuan. Ang luha na kanina, pag gustong pumatak ay sa wakas, ay bumuhos na luha ng kaluwagan. Hindi ito isang perpektong tagumpay. Nawalan ako ng trabaho sa loob ng 6 na buwan, nawala ang bahay namin at nadungisan ang aking pangalan. Pero sa wakas, nakuha ko ang aking kalayaan. Habang inilalabas si Samuel na nakaposes na ngayon, tumingin siya sa akin. Hinding-hindi kita mapapatawad, Maggie. Hindi ko kailangan ng patawad mo, Samuel. Sagot ko habang tinatanggal ang gintong kwintas sa aking leeg at itinatapon ito sa sahig. Kailangan ko lang na mawala ka sa buhay ko. Paglabas ko ng ospital, sinalubong ako ng sikat ng araw. Hindi na ito masakit sa mata. Lumapit sa akin si Christina at Ate Celia. Niyakap nila ako ng mahigpit. Tapos na, Maggie. Tapos na! Bulong ni Ate Celia. Tumingin ako sa malayo. Ang mansa sa aking puting damit ay nandoon pa rin. Pero alam kong sa bawat araw na darating unti-unti ko itong malalabahan. Dahil ang tunay na nurse ay hindi nasusukat sa puti ng kanyang uniforme, kundi sa tibay ng kanyang puso sa gitna ng pinakamadilim na operasyon ng kanyang buhay. Ang bawat kanto ng aming bahay ay puno ng mga kahon. Ang ingay ng duct tape na hinihila ko ay ang tanging bumasad sa nakabibinging katahimikan ng mga silid na dati ay puno ng aming mga pangarap-pangarap na pait at kasinungalingan lang pala ang pundasyon. 1 linggo na ang lumipas matapos ang hearing. Ngayon, ang huling araw bago tuluyang kunin ng bangko ang bahay na ito. Habang tinitingnan ko ang mga bakanting dingding, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang bawat gamit na inilalabas ko ay tila pag-aalis ng isang tinik sa aking puso. Tita Maggie, okay lang po ba kayo? Tanong ni Christina habang inaalalayan si Ate Celia sa labas. Mumiti ako sa kanya isang ngiting totoo. Okay lang ako, Christina. Sa katunayan na yon lang ako naging ganito ka-okay. Nabayaran ko na ang kalahati ng utang ni Ate Celia gamit ang mga natira kong ipon at ang pagbebenta ng aking mga alahas. Hindi man namin nasialba ang bahay, nasialba naman namin ang aming dignidad. Lilipat kami sa isang maliit na paupahan sa tapat ng barangay hall payak maliit, pero doon ay walang kailangang magtago ng sikreto sa ilalim ng unan. Bago ako tuluyang umalis, dumaan muna ako sa piitan. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi para sa huling pagtatapos. Nakita ko si Samuel sa likod ng rehas. Wala na ang kanyang mamahaling polo, suot na niya ang orange na uniforme ng preso. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay wala ng mingning, puno na lang ng galit at takot. Maggie, tulungan mo ako. Bulong niya dumikit ang kanyang mga kamay sa malamig na bakal. Kausapin mo si Detective Ramos. Sabihin mo na nagkamali ka lang. Hindi ko kaya rito, Maggie. Ang sasama ng mga tao rito. Samuel, ikaw ang gumawa ng kapalaran mo? Malamig kong sagot. Ang mga taong nasa loob niyan ay bunga ng mga desisyon nila, gaya mo rin. Alam mo ba kung anong balita sa kumpanya mo? Na-liquidate na ang lahat? Ang mga ambulansya mang walang laman, ibinenta na bilang scrap metal, kasing halaga na lang sila ng mga tangako mo. Si Nanay. Nasaan si Nanay? Tanong niya boses na nanginginig. Si Nanay Josie ay nasa probinsya na. Ibinenta niya ang kanyang huling lupain para lang pambayad sa mga biktima ng aksidente mo, para hindi ka lalong mabaon sa kaso. Wala na siyang matitira, Samuel. Sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, kinalimutan niya ang sarili niya. At ikaw kinalimutan mo rin siya. Napaupo si Samuel. Sa sahig ng selda tinakpan ang kanyang muka at nagsimulang humagulgol. Ang tunog ng kanyang iyak ay hindi na nakakaawa sa aking pandinig. Tunog na lang ito ng isang tao na nag-aani ng itinanim niyang kataksilan. Paglabas ko ng presinto, nakita ko si Dr. Andrea na naghihintay sa tabi ng kanyang sasakyan. Hindi na siya ang marangyang doktor na nakilala ko. Nakasuot na lang siya ng simpleng shirt at jeans. I'm leaving Maggie, sabi niya.
Nakuha ko na ang order ng board, suspended ang lisensya ko ng 1 taon at kailangan kong mag-community service sa isang remote area sa Jolo. I accepted it. Siguro doon ko mababayaran ang mga pagkakamali ko. Good luck, Andrea. Sana sa pagbabalik mo, ang gagamitin mo na ay ang puso mo, hindi lang ang talino mo. Sabi ko. Tumango siya at sa unang pagkakataon, nagkamayan kaming dalawa. Isang pagkakamayan ng dalawang babaeng kapwa na sugatan pero parehong piniling gumaling. Lumipas ang mga buwan. Nasa isang maliit na health center ako sa isang liblib na barangay. Wala akong suot na head nurse badge. Suot ko ay isang simpleng ID na ang nakasulat ay Magdalena Cruz, Volunteer Nurse. Nurse Maggie, salamat po sa pag-asika sa sugat ng anak ko. Sabi ng isang nanay habang inaabutan ako ng isang supot na mga sariwang mangga bilang pasasalamat. Walang anuman po, basta linisin niyo lang po palagi para hindi mag-infeksyon. Nakangiti kong sagot. Habang pinapanood ko silang paalis, naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan. Wala na ang malaking bahay, wala na ang kumpanya, at wala na ang asawang akala ko ay bubuo sa akin. Pero nandoon si Ate Celia na nagluluto ng hapunan sa maliit naming bahay. At si Christina na nag-aaral na muli para sa kanyang CPA board exam. Tumingin ako sa langit. Ang sikat ng araw ay hindi na nakakasilaw, kundi parang isang yakap. Ang karma ay hindi laging tungkol sa paghihiganti. Minsan ang karma ay ang pagbabalik sa iyo ng tunay mong pagkatao matapos mong mawala sa gitna ng mga kasinungalingan ng iba. Mansado man ang aking puting uniforme ng mga alaala ng nakaraan, alam kong ang bawat pagtulong ko sa mga tao rito ay unti-unting naglilinis niyon. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng lahat ng bagay sa mundo, kundi ang pagtulog sa gabi ng may malinis na konsensya at pusong payapa. Isang malalim na buntong, hininga ang pinakawala ni Maggie habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa maliit na barangay. Sa bawat pagtulo ng pawis at sa bawat niting natatanggap niya mula sa mga simpleng tao, doon niya nahanap ang tunay na kahulugan ng kanyang sinumpaang tungkulin. Ang sugat ng kahapon ay hindi na mahapdi. Naging mga pilat na lamang ito na nagpapaalala sa kanyang katatagan. Mga mahal kong tagapakinig dito, nagtatapos ang paglalakbay ni Maggie. Maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa amin, mula sa simula hanggang sa huling yugto ng kwentong ito. Bilang inyong lingkod, hindi ko mapigilang maging emosyonal habang isinusulat ang tagpong hinarap ni Maggie si Samuel sa huling pagkakataon sa loob ng kulungan. Naalala ko ang lahat ng hirap at sakripisyong ibinigay niya para sa pamilyang akala niya ay totoo. Ngunit sa huli ay tinraidor lamang siya. Ang kwentong ito ay hangu sa mga karanasan ng marami sa ating mga babaeng nagmahal ng tapat, nagsakripisyo ng career at nagbigay ng lahat para sa pamilya, ngunit nakaranas ng matinding kawalan ng katarungan. Nais naming ipaalala sa inyo na ang pagbangon ay hindi nasusukat sa kung gaano kabilis tayo nakatayo, kundi sa kung paano natin piniling manatiling mabuting tao sa kabila ng sakit. Kayo, mga mahal kong tagapakinig, ano ang inyong masasabi sa naging desisyon ni Maggie na tanggapin ang kanyang pagkukulang at magsimulang muli sa maliit na barangay? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, mapapatawad niyo rin ba ang inyong sarili matapos ang lahat ng nangyari? Nais naming marinig ang inyong mga kwento at saloobin. I-comment niyo ang inyong mga damdamin sa ibaba. Nasaan man kayo ngayon sa gitna ng trabaho, nasa loob ng jeepney o nagpapahinga sa bahay na, huwag maging inspirasyon ito sa inyo. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng pag-asa. Hanggang sa muli natin pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Manatiling matatag at laging manalig.